Hello guys! Welcome to Psychology of Freedom. Again, typing episode. As you can see naman, ang type natin ngayon si Dennis Trillo. So, ang mga nag-request niyan si Angel Esteen, si S. Angeles 14, Kagome Knight. So, sa inyo, thank you so much for requesting this. Ito na yung na-request nyo. Ita-type na natin si Dennis Trillo. Pero, before we go to the system, kung anong gagamitin natin, ang mga previously na hula sa personality type niya is ISTJ and ISTP. So, let's see kung tama ba yung mga guesses. So, ayan, ang isa system na gagamitin natin, yung system ni C.S. Joseph, kukunin natin yung cognitive functions niya, FITE user ba siya, or at PIFE, SINE user ba siya, or NISE, interaction style niya naman, direct ba siya, or informative, responding ba siya, or initiating, movement ba siya, or control, and then yung temperament niya, abstract ba siya, or concrete, affiliative, or pragmatic, systematic versus interest-based. And then, dun sa last step, ina-narrow down natin into just one na personality. So, ayan. Simulan na natin sa video na to. Nung time na yun, wala talaga akong solid na pangarap. Masyado akong happy-go-lucky Nung time na yun, wala akong masyadong solid na pangarap. Happy-go-lucky ako. Yung past experience niya, sinasabi niya, di ba? bata ako. Pero alam ko, may mangyayari sa buhay ko. Hindi ko lang alam exactly kung ano yun. Pero matagal ko na nararamdaman na ah, meron akong purpose. And hindi ko lang sigurado no nasa showbiz pala ako dadalhin. Medyo may pagka-outcome focus. The outcome which is going into showbiz. Siguro most of it puro mga prinsipyo na natutunan ko sa parents ko, lalong-lalo na sa daddy ko kasi strong yung principles nila pareho sa buhay. And sa tingin ko yun yung mga factors na yun yung basic na um, building blocks na natutunan ko at yun yung pundasyon ko kung bakit ako naging siguro ganito ngayon. Well, yung Kind of control, naging ganito ako ngayon. Ito yung outcome of me having all these principles which I learned from my parents. And when someone is talking about their own morals and principles, that's mostly attached to introverted feeling, morals and principles. Even though na-adapt niya yun from his parents, syempre, he has formulated his own principles based off of their principles. So, yan. pinaka sinasabi nila palagi, um, huwag kang mga atraso ng mga tao. Yung golden rule, di ba? Don't do unto others what you don't want others to do unto you. So, Golden rule, wag mga atraso and don't do unto others. In short, don't offend anyone. Diba? That's an affiliative approach. basically yun, maging mabait sa lahat, maging thankful, maging appreciative sa mga nagagawa ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong makakalimutan magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa'yo everyday, sa mga tao na mga kaibigan mo, mga nagmamahal sa'yo. Kasi When someone is talking about being thankful, being grateful, that's more attached to, and being appreciative, that's more attached to introverted feeling, FI. para sa kanila, at yun yung tinuro nila sa akin na napaka-importante na maging humble, um, magpakita ng pasasalamat sa lahat ng mga tao na Again, being grateful, that's introverted feeling. gumagawa ng something para sa'yo, maliit man o malaki. Madami. Siguro, isa doon yung pinakaunang ginawa ko na movie ever, yung sa Aish Temas. Yung role ko doon ay isang spy noong 1941 na nagdadamit babae. Pero ano din siya noon,
Anong tawag sa akin? Transgender siya nun. Noong May pagka-informative, mga informative na tao, they add extra information kasi very informative sila, di ba? 1940s. Mahirap yun kasi yun yung first movie na ginawa ko ever. Wala pa akong First movie na ginawa ko ever. Ito yung experience ko. Di ko pa na-experience yung ganitong, yan. All about his own experience. masyadong alam nun. Sumusunod lang ako sa director. Although marami na akong napanood na movies at nakapag-research ako bago ko siya ginawa. So isa yun sa mga paborito ko. Sa movies yun. And sa TV naman, siguro, itong huli kong ginawa. Kasi yung sa Maria Clara Ibarra bilang Crisostomo Ibarra dahil marami akong natutunan. Habang ginagawa ko siya, para ako nag-aaral, para ako Ito yung na-experience niya, introverted sensing. nag-research ulit. Inalala ko yung mga napag-aralan namin in high school sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Check muna tayo ng iba pang interview. Pero yung napili ka as na magpo-portray ng role as Ka Felix, anong naramdaman mo? Nung sinabi talaga sa'yo, Dennis ikaw ang gaganap bilang Felix Manalo. Nung una po, medyo nagulat ako, hindi ako makapaniwala dahil naisip ko, bakit kaya ako ang pinili, di ba? Kasi hindi naman ako kasapi. Bakit kaya akong pinili? What's in it for them? Anong interest nila sa akin? Hindi naman ako kasapi, ganyan. More on interest base. Tapos, naisip ko baka mas gugustuhin nila na kapatid yung kunin, gano'n. Baka mas gusto nila, extroverted intuition, and yan. Tapos unti-unti na-realize ko, wow, parang ang swerte ko pala. Unti-unti na-realize ko na medyo matagal nag-sink in sa akin, pero kada araw, nare-realize ko na ang swerte ko na napasali ako sa pelikula at ako yung gaganap mismo na kapatid na Felix Manalo. Talagang Kasi nung swerte. May pagko-control siya dito. And then, yun nga, kinuwento niya ulit na as day goes by, na nare-realize niya na swerte siya na napunta sa kanyang role. Inihahanda talaga tong movie na to. Ang dami yan, choices para talaga mag-fit dun sa character, hindi ba? And we have, I think, Albert Martinez, di ba? So marami talaga. Nga po, kaya nga po na natuwa ako dahil ito talaga. oo kumbaga, ito yung role of a lifetime eh. Yes. Parang Tsaka responding. hindi ka na ulit makakatanggap ng ganitong offer ulit sa tanang buhay mo or sa tanang career mo. Kaya napakaswerte lang talaga at napunta po yung proyekto. Kasi naman, di ba, syempre nasubaybayan natin ang career ni Dennis. Ang dami mo nang ginanapan na iba't ibang role, iba't ibang character, di ba? Iba't ibang parangal na rin yung natanggap mo from your career talaga, nagsimula ka sa showbiz, di ba? Talaga ito siguro para sa'yo, big break for you. Oo nga po eh, naisip ko na gano'n. Very responding. Baka para sa akin yan po talaga. Kaya, Pagka talagang para sa'yo, para sa'yo. Talagang para sa'yo. Pero paano yung paghahanda mo naman para dito sa pelikula? yung paghahanda po nung una, basic lang po, nung nalaman ko na ako yung gaganap na. Paano paghahanda na informative. He's telling the story na yung pinagdaanan niya, yung na-experience niya, introverted sensing. Kapatid na Felix Manalo, nag-search po kagad ako, nag-google ako, tinignan ko, ano ba yung itsura ni Ito yung ginawa ko, introverted sensing. Ka Felix, ano ba yung itsura niya? Tinignan ko kung may mga videos pa na na-upload, pero wala na pala, puro mga audio recordings na. So pinapakinggan ko yun araw-araw para at least ma-visualize ko kung anong klaseng tao ba siya. Kasi syempre, biopic to eh, so dapat maging faithful ka doon sa character na gagampanan mo dahil totoong tao yung pinagbabasihan. At alam kong konti na lang yung mga nabubuhay na inabutan si Ka Felix, pero meron pa rin. So kailangan maging dedicated talaga at wala silang masasabi kapag nakita nila na, uy, siya yung gumanap tapos ganito yung ginawa niya. Pero ano yung Focus on creating the best outcome. That's control. Yan. challenging part dun sa movie for you?
Siguro po yung dahil originally, hindi po ako lang po yung gaganap na Ka Felix mula teen hanggang Check pa tayo ng iba pang interview. Tama yun. Hindi ka dapat mag-impose sa mga anak mo. Hindi rin dapat masyado nag-expect masyado. Hindi ka dapat mag-impose sa mga anak mo. May pagka-affiliative. And that's more of, I think, extroverted intuition kasi you're giving other people freedom of choice, is giving his children freedom of choice. Wag mag-i-impose, ganyan. And syempre pagdating dun sa age na yan, medyo mapupusok na teens. Alam naman natin yan. Dumaan Oo, naman alam tayo naman. lahat, di Pahinga ba? ka. Di ba napahinga ka doon? Nakita ko, inamula ka bigla. Informative, hindi talaga siya direct. So, sa mga nanghula ng ISTJ and ISTP, hindi siya direct. Kasi 'di ba, mga ISTP and ISTJ, mga direct sila. So, eliminated na agad yung two types na yon. Kasi importante na mahanap mo yung interaction style kasi pag nakita mo na agad, madami ka na agad na mai-eliminate na types. So, it will help you a lot pagka you type based on interaction styles. Bigla doon sa mapapasok. Kung siya takutin. Dapat siya. Mahirap pigilan eh. So kailangan talaga explain mo na bata pa sila, kakapasok mo pa lang dito stage na to. As much as possible, mas maganda kung may enjoy mo siya. Mas maganda kung na-enjoy mo siya, informative, kasi pag direct yan, hindi, ito gawin mo. Parang mas more on commanding. Pagka nung sinabi niya, mas maganda kung ganito, he's still giving you choice to choose your role, di ba? Masyado magsiseryoso. Kasi lalaki yung anak ko. Advice ko lang sa kanya, sinasabi ko palagi, makipagkaibigan ka sa marami, wag kang mamili ng isa lang dahil bata ka pa. And kumbaga, nasa sa'yo lahat ng time, hindi mo kailangan magmadali. Kailangan piliin mo yung isang tao na hindi magpapastress sa'yo and tutulungan ka mag-grow sa lahat ng aspects. Tutulungan ka ba grow? Extroverted intuition. Saka mag-iingat palagi. Sabi ko sa kanya na ayoko maging lolo. Informative, responding control. Kita naman natin sa mga interview na to, very behind the scene siya. 'Di ba? Kaya, ingat maging responsible. Papainom ako ng tubig. Tapos ako din. Alam ko na. Sabi niya, be responsible with your actions. Kasi aware siya sa consequences. That's extroverted intuition, yung consequences. Ipinakikilala kang drama king. Anong reaction mo? Medyo napaflatter po dahil ako po yung tao na hindi rin sanay sa mga labels na binibigay. Basta sa trabaho, ang ginagawa ko, pinagbubutihan ko lang kung anong sa tingin nilang gusto nilang tawag sa akin, bahala na sila. Kung ano sa tingin nila, bahala na sila. Extroverted thinking. Grateful, di ba? Grateful, of course. Siyempre naman. And, wow, 20 years dito sa GMA7. Bilis, grabe. Hindi ko Congratulations. na malayan na gano'n na pala kabilis. Ano yung best memories mo, Dennis, dito sa GMA? Best memories, siguro yung marami akong natutunan dito eh. Dito ko naranasan yung Dito ko naranasan, once his own past experiences ulit. time mag-taping, kung paano ba, ano yung sistema sa taping, natutunan ko yung sistema, natutunan ko kung paano buuin yung pangalan ko and kung paano magkakaroon ng respeto katabi nun. And Buuhin yung pangalan ko. When you're talking about name, that's more attached to extroverted thinking, status, who he is in terms of his acting. And magkaroon ng respeto katabi ng pangalan niya. He's talking about being respected as with all TE users. All TE users want is respect. Ganyan.
and for people to think highly of them. So I think this is enough. Sure tayo sa interaction style niya, cognitive function niya, FITE, SINE. So tignan natin dito sa type grid ni CS Joseph. So sabi natin, background type siya, informative responding control. And then, so tanggal na yung mga nasa first, second, and third row. And then sabi natin, siya ay nandun siya sa NFP, STJ na quadra. So, tanggal na yung ISFJ, ISFP, and INTP. So, he can only be an INFP, diba? Also known as the dreamer, INFP. So, mga personality type niya, sino ba? Si Keanu Reeves. Sino pa ba? Actually, si Michael Jackson is also an INFP. Sa Pilipinas, I think si Unique Salonga is an INFP. Nakalimutan ko na iba ko pang tinype. So, ayan. Si Dennis Trillo is an INFP. So, if you have any questions, violent reactions, any requests, comment down below. So, ayan. Si Dennis Trillo is an INFP. And sa inyo guys na mga nag-request, thank you so much for requesting this. And see you guys sa next video.